Pare, alam mo yung pakiramdam na stuck ka? Ako si Alex, 27 anyos, isang freelance photographer. At sa loob ng 6 na buwan, stuck ako. Walang kliyente, walang inspirasyon. Ang portfolio ko parang album ng mga litratong walang kaluluwa. Bawat araw, ang kalaban ko ay yung blankong pader ng apartment ko sa Maynila at yung sarili kong pagdududa. Isang hapon, para takasan ng lahat, naglakad-lakad ako sa eskolta. Sa isa sa mga eskinita doon na amoy alimum at luma, may nakita akong isang maliit na antique shop na halos natatabunan na ng mga bagong tindahan. Pumasok ako. Sa loob, para akong pumasok sa ibang panahon. Alikabok, mga lumang santo, mga plaka, at sa isang sulok, nakatayo ito. Isang full-length mirror. Ang frame niya, gawa sa kahoy na halos itim na sa katandaan na may mga ukit na mga bulaklak ng sampagita at dahon ng anahaw. Ang salamin mismo, medyo may mga itim na mantsa sa gilid, pero malinaw pa. May hatak, parang tinatawag ako. Magkano po to? Tanong ko sa matandang lalaking nagbabantay na nakaupo sa isang silyang tumba-tumba sa dilim. Tumingin siya sa akin, pagkatapos sa salamin, tapos sa akin ulit. Ang mga mata niya malalim at parang may nakikitang hindi ko nakikita. Mura lang para sa iyo, iho, sabi niya. Binigay niya ang isang presyong hindi ka panipaniwala. Sobrang mura. May sira po ba to? Tanong ko. Umiling siya. Walang sira. Luma lang. Sobrang luma. Habang binabayaran ko, hinawakan niya ang kamay ko. Ang balat niya, tuyo at malamig. Isang paalala lang, iho. Bulong niya. Mag-iingat ka sa tinitignan mo. Baka titigang ka rin pabalik. Binaliwala ko ang sinabi niya. Isang matandang mahilig sa drama. Binuhat ko ang salamin, nag-arkila ng tricycle at dinala ito sa apartment ko. Inilagay ko ito sa gitna ng studio ko. Sabi ko sa sarili ko, baka ito na ang kailangan ko. Isang bagong anggulo, isang bagong inspirasyon. Para labanan ng creative block ko, naisip kong bumalik sa simula. Self-portraits. Isang paraan para harapin ang sarili kong mukha, ang sarili kong mga pagkukulang. Inayos ko ang mga ilaw ko, ang camera sa tripod, at tumayo ako sa harap ng bagong salamin. Ang ganda ng refleksyon. Ang lumang salamin ay nagbibigay ng isang kakaibang lalim at kulay sa imahe. Sinimulan ko ang pagkuha ng litrato, pero walang gumagana. Ang lalaki sa refleksyon ko ay pagod, walang kumpiyansa, blanko. Siya yung problema, siya yung stuck. Sa sobrang inis, ibinaba ko ang kamera. Tinitigan ko ng diretso ang refleksyon ko. Sino ka ba? Bulong ko. Anong problema mo? Nag-staring contest kami, ako at ang sarili ko. Pinilit kong huwag kumurap. Gusto kong makita kung ano ang nasa likod ng mga matang yon. Ang mga mata ko ay nagsisimulang manuyo at mangati. Pero hindi ako kumurap. Nakatitig lang ako. At doon, nangyari. Habang ang mga mata ko ay dilat na dilat at hindi gumagalaw, ang refleksyon ko sa salamin ay dahan-dahang kumurap. Isang mabagal, sinasadya at kumpletong pagkurap. Pagkatapos, dumilat ulit at nakititig na naman sa akin na parabang malang nangyari. Napaurong ako, napaupo sa sahig. Ang puso ko kumakabog ng sobrang bilis. Guni-guni lang, sabi ko. Pagod lang ang mata ko. Pumikit ako ng mariin. Huminga ng malalim. Pagdilat ko, tumingin ulit ako. Ang refleksyon ko, ginagaya na ulit ang bawat kilos ko. Normal na. Tumayo ako at pinatay ang mga ilaw. Itinigil ko na ang photoshoot. Pero habang nakahiga ako sa kama noong gabing yon, hindi maalis sa isip ko ang imahe ng pagkurap na yon. Isang maliit na bagay, isang imposibleng bagay, isang maliit na pag-aamin mula sa salamin na ang lalaking nakatira sa loob ay may sarili ng buhay.
Hindi na naulit ang pagkurap, pero may ibang nagbago, ang refleksyon ko. Hindi na siya basta-basta sumasalamin lang. Nagkaroon na siya ng sarili niyang personalidad. Kapag tumatayo ako sa harap niya ng medyo kuba dahil sa pagod, ang refleksyon ko, mas diretso ang tayo. Kapag numingiti ako ng alanganin, ang ngiti niya mas malapad at puno ng kumpiyansa. Kapag tinitignan ko ang sarili ko ng may pagkadismaya, ang titig niya pabalik ay may halong pang-iinsulto. Nagsimula akong kausapin siya. Sa isip ko lang, hindi maganda yung kuha ko kanina, iisipin ko habang tinitignan ang kamera ko. Titingin ako sa salamin at ang reflection ko ay parang sumasagot. Dahil mahina ka, kulang sa tapang. Tinanggihan na naman ako ng kliyente. Titingin ako sa salamin dahil hindi ka marunong magbenta ng sarili mo. Naging kritiko ko siya. Ang pinakamatindi kong kritiko. Pero sa isang kakaibang paraan, nagsimula itong gumana. Ang mga salita niya sa isip ko, kahit masakat, ay nagtulak sa akin. Nagsimula akong mag-ayos ng sarili, nag-gym, nagbasa ng mga libro tungkol sa negosyo, at nagsimula akong gumaling sa trabaho ko. Ang mga kuha ko nagkaroon ng bagong lakas, ng bagong anggulo. Dahil sa bawat pag-shoot ko, iniisip ko siya, ano kaya ang gagawin niya? At ginagawa ko yun. Pero habang gumaganda ang buhay ko sa labas, mas lalong lumalala ang pakiramdam ko sa loob dahil alam kong hindi ako ang gumagawa nito. Siya, ang mas mahusay na lalaki sa salamin. Ako, tagasunod lang. Isang gabi, pagkatapos kong makuha ang isang malaking proyekto, tumayo ako sa harap ng salamin. Salamat, bulong ko. Ang refleksyon ko ay nungumiti at narinig ko ang boses niya sa isip ko, malinaw na malinaw. Huwag kang magpasalamat kasi sa huli, ako rin naman ang tatanggap ng papuri. Ang tulong niya ay hindi libre. Ang bawat tagumpay na ibinibigay niya sa akin ay may kapalit. At nagsisimula akong matakot na ang kabayaran ay ang sarili ko. Isang gabi, uminom ako. Mag-isa. Dahil sa stress, dahil sa takot, nalasing ako. Ang huling naaalala ko, nakaupo ako sa sahig, kausap ang salamin. Kinabukasan, nagising ako sa kama ko na may matinding hangover. Sumasakit ang ulo ko, pero pagbangon ko, may nakita akong kakaiba. Ang studio ko na iniwan kong magulo ay malinis at nakaayos, at ang kamera ko na nasa sahig lang ay nasa ibabaw ng tripod, nakatutok sa salamin. Nanginginig kong kinuha ang kamera, puno ang memory card. Tiningnan ko ang mga litrato at halos hindi ako makahinga. Isang serye ng mga self-portraits, kuha sa loob ng studio ko pero hindi katulad ng mga dati kong kuha. Ito ay obra maestra. Ang ilaw, perpekto, ang komposisyon, henyo, at ang lalaki sa litrato, ako, pero hindi ako. Ang mga mata niya, puno ng isang halon ng pighati at kapangyarihan. Ang bawat galaw, bawat anino ay may kwento, isang kwentong madilim at kaakit-akit. Ito ang mga litratong pinapangarap kong kunin sa buong buhay ko. Pero hindi ko maalala. Wala, blanko. Siya ang kumuha. Habang tulog ako o habang lasing, lumabas siya. Ginamit niya ang mga kamay ko, ang kamera ko, ang studio ko, at gumawa siya ng sining na hinding-hindi ko kayang gawin. May isang parte sa akin na dapat matakot, dapat mandiri. Pero may isa pang parte, yung artist sa akin na namangha, nainggit. Ipinakita ko ang mga litrato sa isang gallery owner na matagal ko nang sinusubukang kunin bilang kliyente. Pagkakita niya, hindi siya makapaniwala. Alex, sabi niya, ito na ang breakthrough mo. Kailan mo to kinunan? Hindi ko alam anong isasagot ko.
Kagabi lang, sabi ko, isang kasinungalingang kalahating totoo. Kinuha niya ang serye para sa isang solo exhibit. Ang pangarap ko, natupad na. Pero hindi ako ang tumupad. Ang anino ko, ang kakambal ko, ang lalaking hindi kumukurap. Kailangan ko ng mga sagot. Bumalik ako sa eskinita sa eskulta, sa antique shop. Nadatnan ko ang matandang lalaki sa parehong tumba-tumba na para bang hindi siya umanis doon. Bumalik ka, sabi niya. Hindi ito isang tanong. Ang salamin, sabi ko. Anong meron sa salamin na yun? Huminga siya ng malalim. Amoy tabako at luma na kapahangin. Ang salamin ay salamin lang, iho. Isang piraso ng bubog na may silver sa likod. Ang tanong ay hindi kung ano ang meron sa salamin. Ang tanong ay kung ano ang meron sa iyo. Ikinwento ko lahat. Ang pagkurap, ang boses, ang mga litrato. Hindi siya nagulat. Tumatango-tango lang siya. Nangyayari talaga yan, sabi niya. Lalo na sa mga taong tulad mo, mga alagad ng sining, mga taong laging nakikipag-usap sa kanilang mga anino. Ano pong ibig niyong sabihin? Sabi ng mga ninuno natin, sabi niya, bawat tao may kakambal, isang kambal kaluluwa. Hindi mo siya nakikita pero nandyan lang siya. Siya ang kabaliktaran mo. Kung duwag ka, matapang siya. Kung magulo ka, organisado siya. Kadalasan, natutulog lang sila. Pero may mga bagay na kayang gumising sa kanila. Isang matinding trauma, isang matinding pagnanasa, o isang lumang salamin na naging bintana na ng daan-daang kaluluwa. Ang dating may-ari ng salamin mayan, isang pintor. Sobrang galing, pero sobrang mahiyain. Isang araw, nagbago ang lahat. Ang mga pinta niya naging mas matapang. Siya mismo naging mas palakaibigan. Naging sikat siya, pero sabi ng mga malapit sa kanya, parang hindi na siya yun. Pagkatapos ng ilang taon, natagpuan na lang siyang patay sa kanyang studio. Sabi ng doktor, atake sa puso. Pero sabi ng mga tsismosa, ang sabi ng mga nakakaintindi, kinain daw siya ng sarili niyang anino. Tumingin siya sa akin. Ang kambal, iho, sa una, tutulungan ka. Ibibigay niya ang lahat ng gusto mo. Pero bawat tulong, may kapalit. Unti-unti, hihiramin niya ang oras mo, ang lakas mo, ang buhay mo. Hanggang sa isang araw, magising ka na lang at mapagtanto mo na ikaw na lang ang nanghihiram, na ikaw na ang anino. Ang babala ng matanda ay tumatak sa isip ko. Nagsimula akong maging mas maingat, mas mapagmasid, at doon ko napansin na ang pader sa pagitan ko at ng aking kakambal ay hindi nagawa sa solidong salamin. Nagiging manipis na ito, parang isang lamad. Nagsimula sa mga maliliit na bagay. Isang umaga, habang nag-aahit ako, nagkaroon ako ng maliit na sugat sa pisngi. Pagtingin ko sa antik na salamin, ang refleksyon ko, wala siyang sugat. Pero kinagabihan, bago ako matulog, tinignan ko ulit. Ang refleksyon ko, may sugat na. At ang pisngi ko, magaling na. Walang bakas. Nangyari ulit. May mantsa ng kape sa damit ko. Sa salamin, wala. Pagbalik ko, malinis na ang damit ko. Para siyang isang perpektong editor ng buhay ko. Inaalis niya ang mga pagkakamali, ang mga kapintasan. Pero, nagsimula rin siyang kumuha. Ang paborito kong relo na laging nasa bedside table ko. Isang gabi nakita ko sa salamin, suot-suot ito ng refleksyon ko. Kinabukasan, wala na ang relo ko. Naglaho. Ang mga bagay ay nagsimulang tumawid. Mula sa mundo niya, papunta sa mundo ko. At mula sa mundo ko, papunta sa kanya. Ang pinakakakilabot ay nung isang gabi, pag-uwi ko, may nakita akong isang bagay sa ibabaw ng mesa ko na wala doon dati. Isang silver na cufflink. Luma ang disenyo. Pamilyar. At naalala ko,
Ito yung cufflink na nakita ko sa isa sa mga obra mestrang litrato na hindi ko naman kinunan. Suot ng ako sa litrato. Hinawakan ko. Malamig at totoo. Isang bagay mula sa kanyang mundo, mula sa kanyang imahinasyon o sa kanyang nakaraan ay nandito na ngayon sa realidad ko. Ang salamin ay hindi na lang isang bintana. Isa na itong pinto. Isang pinto na dahan-dahan niyang binubuksan. At sa bawat pagbukas, mas marami siyang naipapasok sa mundo ko at mas marami siyang kinukuha mula sa akin. Dumating si Maya, ang girlfriend ko, sa apartment isang gabi. May dala siyang pagkain. Ang mga mata niya kumikinang sa tuwa. "Alex, anong nakain mo kagabi?" sabi niya, sabay halik sa akin. "That was amazing." "Ang alin?" tanong ko. "Yung tawag mo," sabi niya. "Akala ko kung sino." "Ang confident ng boses mo. Tinanong mo kung anong suot ko. Nag-recite ka ng tula." "Alex, hindi kita kilala ng ganon. Akala ko ayaw mo sa mga cheesy na bagay." Nanlamig ako. Kagabi mag-isa lang ako sa apartment. Nakatingin sa salamin. Nakikipagtalo sa boses sa isip ko. Hindi ko siya tinawagan. At yung sinabi mo bago mo ibaba ang telepono, pagpapatuloy niya, namumula ang pisngi. Sabi mo, matulog ka ng mahimbing dahil bukas gagawa tayo ng sining. Ang korne, pero kinilig ako. Hindi ako yun. Hindi na siya nakakulong sa salamin. Hindi na siya nakakulong sa mga nawawalang oras. Natuto na siyang gumamit ng telepono. Natuto na siyang mangakit gamit ang boses ko. "Okay ka lang?" tanong ni Maya. Napansin ng pagkaputla ko. "Para kang nakakita ng multo." Ngumiti ako ng pilit. "Hindi, masaya lang ako na nagustuhan mo." Pero sa loob-loob ko, para akong sinasakal. Ang kakambal ko ay hindi na lang isang kritiko o isang lihim na katulong. Isa na siyang aktor at ginagamit niya ang buhay ko bilang kanyang entablado. Kinukuha niya hindi lang ang mga gamit ko, kundi pati na rin ang mga relasyon ko. Hinawak ako ni Maya. "Ibang-iba ka ngayon," sabi niya. "Mas tahimik. Kagabi ang daldal mo." Yun na yun. Naiintindihan ko na. Kaya pala ang gaan ng pakiramdam ko. Kaya pala parang ang dami kong enerhiya. Dahil kagabi, habang ako ay pagod at bagsak, siya ang bumuhay sa katawan ko. Siya ang nakipag-usap. Siya ang nangako. At ngayon, ako ang kailangang manindigan sa mga pangakong hindi ko ginawa. Nagsimula ang isang nakakatakot na pagbabago. Isang pagbabaligtad ng mundo. Ang kakambal ko sa loob ng antique na salamin ay nagiging mas malinaw, mas solido. Ang mga kulay niya mas matingkad. Ang mga galaw niya mas tiyak. Para siyang isang high definition na imahe. Samantalang ako, unti-unti akong naglalaho. Napansin ko ito sa ibang mga salamin. Sa salamin sa banyo, paggising ko sa umaga, ang refleksyon ko ay medyo malabo, medyo transparent, na parabang isang lumang litrato na kumukupas na. Sa mga bintanang salamin ng mga building habang naglalakad ako, ang anino ko ay hindi na kasing itim, parang abo. Isang araw, habang nasa isang coffee shop, tinignan ko ang refleksyon ko sa makintab na ibabaw ng coffee machine. Ang barista, ang mga customer sa likod ko, lahat sila malinaw. Pero ako, ang refleksyon ko ay halos hindi na makita, parang isang multo na nakaupo sa sarili kong mesa. Siya, ang kakambal ko, ay ninanakaw ang pagkatotoo ko. Bawat gramo ng realidad na nakukuha niya, sa akin niya kinukuha. Para kaming dalawang kandila, habang lumalaki ang apoy niya, nauubos naman ang pagkit ko. Sinubukan kong basagin ang salamin. Isang gabi, kumuha ako ng martilyo. Itinaas ko ito, handa nang durugin ang pinto papunta sa kanya.
Pero bago ko pa maibaba, narinig ko ang boses niya sa isip ko, kalmado pero puno ng pagbabanta. Kung babasagin mo to, saan ako pupunta? Napatigil ako. Isa lang ang katawan na meron tayo, Alex, sabi niya. Kung sisirain mo ang bahay ko, titira ako sa bahay mo ng permanente. Naintindihan ko ang ibig niyang sabihin. Ang salamin ay hindi niya kulungan. Ito ang kaharian niya. Kung sisirain ko ito, mapipilitan siyang lumabas at manatili sa mundo ko. At sa aming dalawa, alam kong siya ang mas malakas. Binitawan ko ang martilyo. Natalo na naman ako. Siya ay nagiging mas totoo. Ako ay nagiging isang anino. At sa lalong madaling panahon, isa sa amin ay tuluyan ng maglalaho. At sa takbo ng mga pangyayari, alam kong hindi siya yon. Nasa dulo na ako. Halos hindi na ako lumalabas. Halos hindi na ako kumakain. Ang halos lahat ng oras ko ay ginugugol ko sa paghiga sa kama. Habang siya ang gumagalaw, kumikilos, nabubuhay. Ang mga pagkawala ko ay hindi na oras lang, araw na. Minsan 2 araw. Nagigising na lang ako na may mga bagong tropeyo sa bahay. Isang parangal para sa mga litrato ko. Isang mamahaling relo na regalo ng isang bagong kliyente. Mga tropeyo ng isang buhay na hindi sa akin. Isang gabi, sa isang sandali ng kalinawan, pinilit ko ang sarili kong bumangon. Kailangan ko nang tapusin to. Tumayo ako sa harap ng salamin. Ang lalaki sa loob, nakatingin sa akin. Malakas, gwapo, matagumpay. Lahat ng bagay na pinangarap kong maging. Ako naman, ang lalaki sa labas, ay isang anino. Payat, maputla, halos transparent na. Anong gusto mo? Tanong ko. Ang boses ko mahina at pagod. Tapusin mo na. Kunin mo na lahat. Ang refleksyon ko ay ngumiti. Isang ngiting hindi mapantukso, kundi malungkot. Hindi mo naiintindihan, Alex, sabi ng boses niya sa isip ko. Hindi kita gustong saktan. Gusto kitang tulungan. Tulungan? Pagod ka na. Pagod ka ng lumaban. Pagod ka ng mabigo. Tignan mo ang sarili mo. Kahit nung bago pa ako dumating, ganito ka na. Isang anino ng sarili mong potensyal. Lumapit ang refleksyon ko sa ibabaw ng salamin. Dito sa loob, sabi niya, tahimik, walang deadlines, walang pagdududa, walang kabiguan, pangarap lang, alaala. Dito pwede kang maging kahit anong gusto mo. Pwede mong balikan ang lahat ng masasayang sandali. Itinaas niya ang kanyang kamay at idinikit ang kanyang palad sa salamin. Ako na ang bahala sa lahat diyan sa labas. Ako na ang haharap sa gulo, sa stress, sa mundo. Magpahinga ka na, Alex. Pumasok ka na dito. Oras mo nang maging anino. Oras ko nang maging totoo. Isang imbitasyon, isang alok. Ang ipagpalit ang isang magulo at masakit na realidad para sa isang payapang bilangguan ng pangarap. Ang kailangan ko lang gawin ay abutin ng kanyang kamay. Ang kailangan ko lang gawin ay sumuko. Nakatitig ako sa kamay niya na nakadikit sa salamin. Ang alok niya, sobrang tentasyon. Isang buhay na walang sakit, walang kabiguan. Pero tinignan ko ang paligid ng kwarto ko. Ang mga litrato ko kasama si Maya, ang mga libro ko, ang magulong mundo ko. Mahirap, masakit, pero sa akin. Tumingin ako sa refleksyon ko sa isang bintanang salamin. Malabo, halos wala na. Pagkatapos, tumingin ako sa kanya sa antik na salamin. Malinaw, totoo. Alam kong hindi ko siya matatalo. Pero baka hindi ko kailangan talunin siya. Ang sabi ni Nanay Cedes,
Kung sino ang mas malakas, siya ang matitira. Kung sino ang mas kailangan ng katawan, sa kanya ito mapupunta. Sino ang mas kailangan nito? Ang duwag na artista o ang matapang na kaluluwa? Baka pareho. Hindi. Sabi ko sa kanya, ayokong maging anino. Kung ganon, maglaho ka na lang. Sagot niya. May isa pa akong pagpipilian, sabi ko, at itinaas ko ang aking kamay at idinikit ito sa palad niya sa ibabaw ng salamin. Hindi ako, hindi ikaw, kundi tayo. Sa sandaling nagdikit ang aming mga palad sa salamin, isang nakakasilaw na liwanag ang pumuno sa kwarto. Para akong hinihigop, para akong pinupunit, at pagkatapos, katahimikan. Makalipas ang ilang linggo, binuksan ang aking unang solo photo exhibit. Isang malaking tagumpay. Ang mga tao, hangang-hanga sa mga trabaho ko. Alex, congratulations! Sabi ng gallery owner. You are a new man. Ang tapang na mga kuha mo. Ngumiti ako. Salamat. Si Maya, nasa tabi ko, masaya at proud. Hinawakan niya ang kamay ko. Sabi ko sa iyo, kaya mo eh. Masaya ako, matagumpay, puno ng kumpiyansa. Lahat ng bagay na pinangarap ko. Habang naglalakad ako sa gitna ng mga tao, napadaan ako sa isang malaking salamin na palamuti sa gallery. Napahinto ako at tinignan ang aking refleksyon. Ang lalaki sa salamin ay nakangiti. Isang perpektong ngiti, matagumpay. Pagkatapos, dahan-dahan at ng buong intensyon, ang refleksyon ko ay kumurap. Pero ako, hindi. Nagpatuloy lang ako sa pagngiti habang ang refleksyon ko ay nagpapatunay ng aming kasunduan. Ang digmaan ay tapos na. Wala nang nanalo. Dahil kami ay naging isa, ang dating Alex wala na. Ito na ang bago. At sa bawat pagkurap na hindi ko ginagawa, alam kong nandoon lang siya. Ang aking kakambal, ang aking anino, ang aking kalakasan, ang taong hindi kumukurap.